Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:06 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at walang pasok kasi nga Veterans Day ata o Thanksgiving Day. Basta walang pasok ngayon. Aywan ko lang yung iba. Veterans ata, Veterans Day. Okay. Ayun, oo nga, Veterans Day kasi may nakita ako nag-post kanina sa Facebook na mga sundalo yung pinupost nila. Kaya Veterans Day, walang pasok. Pero hindi lahat ng kumpanya. Yung iba hindi nila ino-honor yung Veterans Day. Kumukuha sila ng ibang ipapalit nila. Dito sa Amerika pwedeng ganun eh. Halimbawa, mayroon lang 7 o 9 na holiday, pipili ka ngayon. Mayroon lang 4 yan na talagang compulsory na holiday. Pero yung 3, pipili ka. Yung iba ang ginagamit nila yung si Martin Luther King. Opo, holiday sila dun. Ngayon ay ang tatalakayin ko po ngayon ay ito nga si Waldy Carbonell. Napanood ko nung isang araw nung lumabas yung balita na ito si Kon ay dadakpin na o may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Ay napanood ko si Waldy Carbonell na tinatalakay niya magbubuluntaryo siya. O bakit siya magbubuluntaryo sa pagdakip? Sabi niya, mayroon daw siyang lisensyadong baril, ay pwede yun. Sabi niya, magbuluntary siya para siya ang dakdakip. Opo, o huhuli. Yan po, At yan po ang tatalakayin natin ngayon. Isang tao na civilian na gustong sumali sa pagdakip. Yan po, alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, palagay ko hindi lang siya eh. Palagay ko hindi. Ay ako nga, kung naandyan ako sa Pilipinas eh. Kung naandyan lang ako, magbubuluntir din ako eh. Opo. Ay mayroon naman akong background ng kaunti sa military kasi nga ay kumuha ako ng advanced ROTC po eh. O 4 na taon po yun. Opo. At graduate po ako ng probationary second lieutenant. Opo. Doon sa Navy kasi Naval ROTC kami eh. Doon sa Sangley Point, Cavite. Ang kwan doon ay NS-43. Naval Science 43. Yun ang probationary second lieutenant. Summer camp po yan o summer. Ang NS-43. Probationary second lieutenant. Sa Navy, probationary ensign. Ayan po, no? Ngayon ay bakit ganito? Bakit pumupunta sa kanilang isipan o sa kanilang damdamin? Katulad ko, ako hindi na ako nagtataka. Opo. Kasi nga araw-araw po humihiling ako sa Panginoon na sana yung
damdamin ko, bigyan niya ng kung ano ang gusto niyang ipagawa sa akin. Araw-araw po yan. Bilang isang born again po, Panginoon, ikuan mo, ituro mo sa akin kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin. Ganun, ano? O kaya, ipaalala mo sa akin, o kaya ay, sa iba kasi ang pagkasulat, yung kontrolin, ano? O kontrolin mo ako sa aking mga gawain, ganun. O teach me, O Lord, to count my number of days. Ang ibig sabihin ay bawat araw mahalaga. Yan po, no? Ngayon, kaya nga kung pumapasok man sa aking isipan na ganyan, nagtitiwala ako sa Panginoon na yun ay nanggagaling sa Panginoon. Ngayon, bakit parehas kami ni Waldy Carbonell na gusto mangyari? Ayan po eh. Pero hindi na nga ako nagtataka dyan eh, kasi nga ay halos lahat po ng tao, lahat ng tao na ayaw dyan sa korupsyon o ayaw dyan sa extrajudicial killing o kaya yung mapagmataas o mapagmalaki o yung nag-akto sila with impunity, ayaw yan. Lahat po ng tao ayaw yan. Ay nakikita natin po ngayon na bakit lumalaki yung o lumulubo yung korupsyon? Kasi nga they act with impunity. Ang ibig pong sabihin dyan, nung umakto sila dati, nung sila ang nakaupo, parang walang batas o hindi sila natatakot sa parusa ng batas. Kasi nga iniisip nila, wala ng batas, sila na lang. Kung haharang ka, kakasuhan ka nila. Kung haharang ka, ibibilanggo ka nila. Ganon sa ginawa nila kay Dilima. Kung haharang ka, bubuksan yung mga kaso mo. Ganon sa ginawa nila kay Trillanes. Na bagamat walang panangyari, bagamat wala pang nangyari sa kasaysayan po ng Pilipinas na yung isang pardon ng presidente, kung pardon man yan. Pero alam ko si Trillanes hindi pinardon yan eh. Ang nagdesisyon po doon ay ang legislative. Kasi hindi pa naman siya nasintensyahan eh. Paano mong ipapardon yan? Wala pa pong karapatan si Pinoy na ipardon. Although na sa tansya ko, kung desisyonan ng korte na guilty, ay kayang ipardon ni Pinoy yan. Pero wala pa doon eh. Gumawa na silang ng batas na bali wala na yang kaso. Kaya ganun. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, wala pang nangyari na ang presidente iribuka o iriribuk yung pardon. Kung pardon ban yan. Kaya nga ako, nung kapanahunan na yan, nung mainit na balita na yan na dadakpin si Trillanes o ikukulong o nagsabi kasi si Duterte eh, ha? Wala bang application? Sabi niya, nawawala ba ang application yan? Ay ikulong yan o null and void from the beginning ab initio, hindi ba? O ganun po eh. Pero nung mga panahon po yan, mayroon na akong decision na kung dinakip nila si Trillanes ay kung may magbubuo ng revolusyon, sasama ako. Kahit anong paraan yan, yun po ang kuwan ko. Kahit natutulong ako ng magbigay ako ng kaunting donation, kung sino man niya magre-revolusyon, tutulong po ako. Yun po kahit na andito ako sa Amerika, o kukumbinsihin ko yung mga kamag-anak ko na huwag nang suportahan ang gobyerno. O, pwede naman hindi na magbayad ng ng property tax eh. Pwede naman o i-delay mo muna.
Kasi nga, dapat revolusyon na eh. O, mabuti hindi natuloy. Mabuti hindi siya dinakip sa Senado. Kasi kung dinakip yun, uubusin na sila dyan. Uubusin na sila. Iisa-isahin na sila. Yun ang nasa isipan ko, kaya ganun. Ngayon, bakit pumapasok sa akin yun? Ay kasi nga araw-araw, hinihiling ko ang Panginoon na i-guide niya ako o kontrolin niya ako. Ngayon, yan po ang ipapamanhik ko sa inyo. Bakit ganyan siguro si Waldy Carbonell? Nung narinig niya, hindi ba? Nung narinig niya na may arrest warrant na kay Bato de la Rosa, ang sabi ni Waldy Carbonell, magboluntaryo ako sa pagdakip. Oh. Ay bakit naman ganon? Ay kasi nga kung ano-ano ang pinagsasasabi nito ni ni Bato de la Rosa eh. Hindi ba? Ang sabi niya noon kay Trillanes, sumama ka sa paghuli sa akin. Noon yun ha, noon yun. Kaya siguro, maraming tao ang naiinis. Make my day, sabi niya, bring it on, ang sabi ni Bato de la Rosa. Oh, kaya siguro, nainis ito si Waldy Carbonell. Oh, sasama ako sa pagdakip. Magboluntaryo ako. Ay ako nga alam ko na ang gagawin ko dyan kung naandyan ako eh. Oh. Mag-aarkila na ako siguro ng bahay doon sa malapit sa bahay ni Bato de la Rosa eh. At kahit pa paano ay titik-tikan ko na siya. Ganun po. Oh. Ano ang galaw niya? O ganun. At kukuha ako ng mga ay marami pong tulong yan eh. Kahit na mata lang, gagawin kang mata o taga-masid o tagabigay ng impormasyon. Pwede na yan. Oh, pwede na yan. Marami pong mag-volunteer dyan. Kung saan siya nakatira, kung saan siya umuwi, pwede yan. Aabangan na lang siya. O tapos, sasabihin, naandito na. Hindi ba? Ganun po yan. Kahit paano, kahit na maikli lang ang tulong o maliit lang ang tulong, pwede. Oh. Ganun po yan. Waldy Carbonell, magboluntaryo pala ito, mali ang spelling. Magboluntaryo sa pagdakip kay Bato de la Rosa. Ayan po. Marami po yan. Kung papaano din na noon si Robin Padilla na nagsalita sa media, ang sabi ni Robin Padilla, kahit na sunugin ako, sabi niya sunugin man ako kanya, ay mangangamoy Duterte pa rin ako. Ay, ang dami mag-volunteer din nasunugin siya Hindi ba? Kasi nga, naiinis. Ay, bakit niya sasabihin yun? Na hindi naman mangyayari yan. Siyempre, kung nasunog ka, ay amoy kuwang ka amoy sunog ka Bakit lalagyan pa niya ng amoy Duterte? At anong pakialam natin dyan, hindi ba? Wala tayong pakialam dyan. Kung ano man ang amoy ni Duterte, hindi ba? Pero ang alam ko, pag sinunog ang baboy, amoy baboy yan. Pag sinunog ang baka, amoy baka yan. May mga aroma yan May mga iba-ibang smell po yan Parang sa kalawakan, hindi ba? Ang heavenly bodies, iba ang iba ang katangian. Pag nakita mo yan, iba din ang katangian. Pag nakikita mo ang karagatan, ganun din yan. Pati yung lasa ng ibon, iba ang lasa niyan. Iba din ang lasa ng yung mahuhuli sa karagatan, yung mga isda, hindi ba? Iba-iba po yan. Ay sa amoy, ganun din. Ay ano ba ang amoy ni Duterte? Sige nga. Kaya nga ang daming nainis doon na tumatawag sa kanya, ako na mag-volunteer o gumagawa ng vlog na
ako, mag-volunteer ako, ako nang susunog dyan. O, ay saglit lang yan eh, hindi ba? O, ayun, nag-report sa pulis na ang dami raw nagkuhan sa kanya. O, ay pero nga, ay, yan nga eh, hindi ba? Ngayon, valid po yan. Valid yung ginagawa ni Waldy Carbonell. Valid yan. Kasi nga, ay naiinis na siguro eh. Hindi ba? Puro drama, hindi ba? Ay wala nang totoo dyan eh. Kanina nga eh, pagbukas ko po ng Facebook eh, ang una kong, kasi naghahanap po ako ng mga news eh. Ang una kong nakitang news eh, nagsalita na naman ito si Alan Peter Cayetano eh. Oh. Ay puro drama, hindi ba? Puro drama. Kailangan daw, ang may authority daw ay ang Philippine Court o ang local court natin patungkol dyan kay Bato de la Rosa. Yun ang sinasabi niya ngayon. O ang may jurisdiction daw ay ang gobyerno natin. Ay puro drama pala yan eh, hindi ba? Puro drama eh. Paano magkaka-jurisdiction ang local court? Yung mga tao na pinatay, yung mga kaanak nun, o yung mga biktima, yung kaanak nun, ayaw nang pumunta sa local court. Tanungin po natin sila, kung pupunta pa sila, ayaw na nila, ipapasa Diyos na lang nila. Paanong local court ang mamamahala dyan? Hindi ba? Puro drama eh. Hindi ba? Ayaw nang andalhin eh. Walang kaso eh. At ang korte po, hindi po proactive yan. Passive po yan. Kung ano yung hinain sa kanila, doon lang sila gagalaw. Oh, kaya nga puro drama ito eh. Ang korte hindi nga proactive eh. Oh. Kung ano lang yung ihahain sa kanila, yun lang ang sasagutin nila. Ay walang inihain kasi nga ayaw nang ihain kasi nga wala nang tiwala. O ang sabi ng mga kaanak ng biktima, wala din mangyayari dyan, sabi nila. Kung dito sila lilitisin yan, ay bakit mo lilitisin ngayon sa local court? Doon nila inihain sa tulong ni Trillanes. Doon nila inihain sa International Court. Kaya yun po ang lilitis. Puro drama nga eh, hindi ba? Paano ka magkakaroon ng karapatan na litisin yan na wala naman nagreklamo sa'yo? At di pagtatawanan ka ng buong bansa, hindi ba? Pagtatawanan ka ng buong daigdig. Hindi ba? Saan ka kumuha ng authority? Ay yung mga biktima ayaw na, ipapasa Diyos na nga nila eh. Kung ayaw din ng ICC o hindi sila umabot sa bilang doon sa ICC o kung hindi apurbahan ng ICC, ipapasa Diyos na lang nila. Hindi ba? May Diyos naman eh. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi ng mahihirap na tao eh. Hindi bali? Sabi nung mahirap na tao na nakausap ko, nung bata pa ako, kinuha yung mga kwan niya eh, mga lupain niya eh, nilang grab. Ay tinanong ko siya kung pupunta siya sa kurti eh, hindi bali, sabi niya, hindi naman natutulog ang Diyos, sabi niya eh. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, pero ngayong matanda na ako, ang ibig sabihin, wala na siyang tiwala sa kurti. Ngayon ko naintindihan, o kaya wala siyang pambayad ng abogado. Hindi ba? Kaya hindi na, sabi niya. Ipasa Diyos ko na lang, sabi niya. At yan din ang naririnig natin sa mga taong nasa laylayan, hindi ba? Ayaw nang pumunta sa korte. Kasi 18 years lilitisin yan, ay saan sila kukuha ng pambayad? Hindi ba?
Oh, at dito sa diyan sa Pilipinas, alam ng ibang bansa, ang korte natin ay korap. Alam yan. Opo. At ang Diyos po, pag nakita ang mga justices ay korap, diyan na bumababa ang parusa ng Diyos. Opo. Diyan po, sa kasaysayan po ng daigdig, sa kasaysayan po na nasulat sa Biblia, pag ang mga judges ay korap, mga justices, ayan na po. Asahan mo na. Ngayon, at saka isa pa, bakit kailangan tayong sumunod? Dakpin nga dakpin ito si Bato de la Rosa Bakit kailangan nating sumunod sa international community? Kasi ganito po yan Yung mga bata sa inyo at hindi na nasubukan nakipagtrabaho sa ibang bansa, pag hindi ka kasi sumusunod sa international community, pwede nilang pauwiin lahat yung mga OFW. Pwede. Sabihin nila, kulang ang requirement nyo. Mag-aral muna kayo. Kumuha muna kayo ng permit. Ganun po yan. Pero sinisilanan ka na kasi nga hindi ka nakikipag-cooperate sa international community. Oh, yung mga seaman, pwede nilang sabihin na kumuha kayo ng mga permit. Ayaw namin yan dahil kulang ang mga inaral nyo. Pwede yung ganun. Oh, sige nga, hindi natin hulihin si Bato. Pero yung mga seaman natin, hindi na maka-apply. Seaman na lang. Hindi ba dadapa ang ekonomiya ng bansa? Oh, dadapa yan. Oh, sige, huwag natin hulihin si Bato kasi gusto natin ang jurisdiction. Pero tinalakay ko na yung jurisdiction na yan kahapon. Walang ibig sabihin yan kasi nga responsible ka. Kung ano ang ginawa mo, pananagutan mo yan dahil may Diyos. Paanong jurisdiction ang sinasabi mo dyan? Only God is sovereign. O yung sovereignty na sinasabi nila. Only God is sovereign. Ang tao po, pumatay ka, pananagutan mo yan. Kasi may Diyos Yan ang tinalakay ko kahapon. Pero nga, ito po, isa pang reason na kaya hindi pwedeng hindi tayo susunod sa international community o sa mga treaty o sa mga kasunduan. Kasi nga, ay kung uutang tayo, hindi ba? Uutang tayo sa Europa, hindi ba? Ay hindi naman tayo sumusunod sa ICC. Ay baka sabihin nila, tataasan namin ang kwan nito, ang interest. Hindi ba? Pwede yun O kaya hindi ka na pautangin. Paano yan? Yung mga OFW natin, hindi na tatanggapin at hindi na tayo makautang o uutang man tayo, ay tataasan nila ang interest. Pangatlo, yung mga tulong, yung mga abyo, na tawag nila, o yung mga relief goods, ay kung hindi na tayo bigyan yan, hindi ba? Sa araw ng sakuna, hindi ba? Sa panahon ng mga dilubyo, hindi ba? Dumarating yan ay kung hindi na tayo bigyan yan, dahil di tayo nakikipag-cooperate, dahil lang sa isang taong si Bato de la Rosa, sa isang tao lang. Nasaan ang common sense, hindi ba? Kaya nga drama lang ito si si Cayetano, si Alan Peter Cayetano, drama lang yan puro drama, wala nang totoo dyan. Dapat sana naman ay kwan sila, mga magkakapatid sila yan mga official sila yung kapatid niya, mayor ata yan magpakatotoo naman kayo. Hindi ba? Paminsan-minsan, hindi ba? Hindi puro na lang drama Puro drama. Opo. Isaiah chapter 2 verse 12. For the Lord of armies will have a day of
reckoning. Ayan po, may day of reckoning po eh. For the Lord of armies, Diyos po ito ha, for the Lord of armies will have a day of reckoning. Ayan po, may reckoning eh. Kahit ano pang sabihin mo, kahit na ikaw ang pinakamakapangyarihan o hawak nyo ang gobyerno dati ni Duterte, may day of reckoning. Kasi nga, hindi naman kayo talaga ang tunay na pinakamakapangyarihan eh. Yun ang parati kong sinasabi. Hiram lang yan o saglit lang yan. Okay. For the Lord of armies will have a day of reckoning against everyone who is arrogant and haughty. O yan, arrogante, hindi ba? Arrogante, mayabang, hindi ba? O mga proud, hindi ba? Ayan, mapagmalaki, hindi ba? O, may day of reckoning daw. At ang Diyos ang sisingil dyan. At nakikita ko ay yan na nga ang nangyayari. Kasi nga, bakit inilalagay sa kaisipan ng mga tao, sa puso ng mga tao, na magboluntaryo ako? Ako nang huhuli dyan. Hindi ba? Bakit? O, ay dahil nga may day of reckoning and against everyone who is lifted up. Yun nga, yung mapagmataas. O, that he may be brought low. Ayan po, ano? Para maibaba siya. Nasa Biblia po yan. Parating sinasabi yan eh. Yung mapagmataas, ibinababa. O, nakasulat po yan. Pero ito na ang pinili ko kasi nga doon sa day of reckoning. May day of reckoning po eh. At yun nga, ano ang sinasabi ko, pag lahat ng tao binigyan ng Diyos, for it is God eh. Ang nakasulat nga eh, for it is God who give us the will and to do. Ayan po, yung paggawa natin, siya ang nagbibigay ng mga circumstances para magawa natin yan. At saka yung will. Dalawa yan eh. God gave us both the will and to do, period. Ay pero kung i-elaborate mo yan, i-elaborate mo, ano yung dalawa? Yung will. O, ayun nga, yung kung ano yung pumapasok sa kaisipan ni Waldy Carbonell na magboluntaryo siya, Diyos po ang nagbibigay niyan. At kung marami yan, ay sigurado na Diyos ang nagbibigay niyan. Bakit nung napatalsik si Irap? Nung gabi, hindi ba? Nung impeachment trial. Lahat po ng tao iniisip, gulo ito. Sabi niya, gulo na ito. Ay kasi nga, yun lang, envelope, ayaw ipabuksan eh. Hindi ba? Ay bakit ayaw ipabuksan yan? Ay, ang gusto ng tao buksan yan para malaman ano ang laman yan. Ay ayaw ipabuksan. At wala yun sa karapatan, wala yun sa kaparapatan ng senador na hindi buksan. Ang karapatan lang nila to acquit or to convict. Doon sila nagkamali eh. Bakit pati yung to open the envelope or not to open, didesisyonan nila? Mga baliw, hindi ba? Ayan na nga. Kaya nga ito si Nicky Cositing, hindi na nanalo yan eh. Pati congressman, hindi na eh. O, isinumpa ng tao yan eh. At saka si Aquino Urita, si TC Aquino Urita, at lalo naman na si Juan, hindi na nakabalik. Si Francisco Kit Tatad, hindi ba? O, let us divide the house, sabi niya eh. Naku po, sabi ko, a house divided cannot stand. Dinivide nila ay isang walang kwintang bagay, hindi ba? O, sino ang naglagay sa kaisipan ng mga tao na lumakad na sa kalsada? O, 2 hours na puno ang EDSA? 1 million na katao? O, may dala-dalang kaldero, nag-iingay, hindi ba? Mga lata, kinakalampag. Kasi nga, ay, yun na nga, Diyos po ang nagbibigay ng ganun. Jeremiah 46 verse 10, ano? For this is the day of the Lord, God of hosts. Ayan po, ano? For this is the day of the Lord, God of hosts. A day of vengeance. May vengeance po eh. Oh. Ang sabi po ng ang Panginoon, do not take revenge, my friend. Sabi po ng Panginoon, do not take revenge. Vengeance is mine. I will repay.
Ayan po Hindi ba? Kaya mas maganda nga na ipapasa Diyos na lang Tama yung mga sinasabi ng mga tao na nasa laylayan, hindi na. Hindi na kami pupunta sa korte, sabi nila. At ngayon, ay bakit naman ay sinasabi ni Alan Peter Cayetano na ang korte law, ang local court daw, ang may jurisdiction. Tanga, hindi ba? Napakalaking tanga. Ayaw nang dalhin dyan Kasi nga dito na lang sila nagtitiwala. A day of vengeance. Nakasulat yan that he may avenge himself on his adversaries. The sword shall devour. It shall be satiated and made drunk with their blood. For the Lord God of hosts has a sacrifice in the north country by the river Euphrates. Kuan ito, hindi ko na alam ito, anong istorya nito, pero ang kinuha ko lang dito ay, for this is the day of the Lord, God of hosts, a day of vengeance. Ayan po, that he may avenge himself on his mga kalaban, adversaries, hindi ba? Mga kalaban po yan, yung mga gumagawa ng kasamaan, kalaban po din yan ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin dito, may day of vengeance. Kaya nga, ibinibigay sa ating kaisipan o sa ating puso na kung minsan ay ito ang gawin natin. Ayan nga, magboluntaryo para dakpin si Bato de la Rosa. Hindi ba? Magboluntaryo. Ayan po. Tinalakay ko lang po ito kasi nga ay ako din, yan din ang kuwang ko Kahit na yung kay Robin Hood Padilla. Ang talakay ko doon, nung isang araw, may mga loner, hindi ba? Yun mapag-isa, yung walang kibo na tao, ay baka sabuyan na lang siya ng gasolina Hindi ba? Ganun po yan. Yun na nga, magboluntaryo para siya na ang susunog, hindi ba? Kasi sabi ni Robin Padilla, sunugin man ako, sabi niya sunugin man ako, ay putis na, ang mga salita naman na ganyan, hindi ba? Wala naman yan, hindi ba? Mga drama lang yan, hindi ba? Ayan na nga siguro, kaya naiinis na mga tao, ito si Waldy Carbonell, hinahangaan ko po ito Opo, subscriber niya ako, follower niya ako, ganun po yan. Sige po, at hanggang dito na lamang po, at dalangin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.